naisip niya yung parang urban-rural na model. Iba yung model sa urban barangay sa rural barangays. Sila Mayor Lucy, gusto nilang integrate yung mga green ordinances nila and then integrated somewhere. Food, Iloilo, yung gastronomy, tourism. So sa Caloocan, nag-usap din kami mismo niyan, di ba ang dami yun yung industries din dito? Tapos may Jetsi group kayo na nandito na. So, meron bang something na kasi kada portfolio maganda kung may private sector doon, CSO, may PWD groups, may government doon, may national government doon, may funding sources, kada portfolio. Hindi natin kailangan ipuwersa lahat, meron, pero a portfolio makes it multi-stakeholder. Mapa-tourism siya, mapa-industry growth, recycling, or yung ganyang procurement, or model store, or whatever, di ba? So, yun lang po. Titigil ako na naman. Ayoko na. Thank you po. Sorry po, it's 12 na but we still need to go through vision and priority areas. Okay? So, pwede natin balikan ulit to after lunch but I want us to do a first pass muna. First question ko, may gusto ba kayong baguhin sa vision or masaya kayo dito? Kasi okay lang din naman kung hindi natin palitan. Pero kayo, may gusto pa ba itong doing more C specific? Or if the LGU has or si Mayor mismo may vision siya on circular economy, we can stick with that. Tayo ng macro and micro environmental scanning. Ano yun? Ano ba? Ang tanong ko una, may single-use plastic ordinance na ba ang Caloocan? Yes po. Yes, okay. Kung meron na, magandang ma-review how's the implementation? What are the policy gaps? I mean, in terms of practices. Kailangan yun eh. Kasi kung meron po, kaumanhin. Kasi ako, hindi ko naman kinukumpara. Pag bumili kami sa Fairview, hindi pwede. Kailangan talaga nakasupot na papel. Pero pag bumili ka sa Kaimol, bumili ka doon sa Barbie Town, pwede nakaplastic. So, ibig sabihin nun, may policy gap. Hindi na i-enforce yung single-use plastic. So, yun po ang number one. Kasi sir, it boils down with the leadership. So, kaya lang, ang leadership, nakadepende sa ini-endorse ng bawat department ng Caloocan. Yung tinatawag natin principle of garbage in and garbage out. Kung ano yung i-inputs natin, yun yung output. So critical, yung tignan muna natin yun, magkaroon muna tayo ng scanning. Medyo abstract ng konti sinasabi ko, pero hindi mo kasi pwedeng puntahan kung saan katutungo. Pag hindi mo natitignan kung ano yung present mo sitwasyon o yung practices. Kaya minsan hindi ko alam kung kino-complicate ko. But I think we have to go on SWOT analysis on this. Bago mo puntahan per area. Policy, programs, projects, activities, level of coordinations. Yun ba? Kasi pag dumiretso ka agad sa vision, mahirapan yun. Baka tayo gusto na natin yung paano naman yung level ng mga counselor natin. Kumusta? So medyo complicated to. In-expect nga dito, may mga darating na legislator dito. From Caloocan. Sorry po. Sana akala ko mayroong decision maker na makakarating dito. Kasi, sorry po bahala na kayo kung ayaw niyo kung may kapartner. Pero ako, I was blatantly, sasabihin ko sa inyo, I grow in Caloocan, nakumpara ko, I grow in Quezon City. Ngayon, ang tinitingnan ko, akala ko may in-expect ko rin dito yung administrator. Or di kaya vice mayor, o di kaya mayor, o di man, o councilor. Kasi tinitingnan ko, bakit? Sorry po bahala na kayo kung makarating sa Caloocan. Kaya ako nagagalit talaga siguro kaya hindi ko ini-invite Sa Puerto Princesa, ay sa Iloilo, nandun yung mayor. Yung sa Lucy Torres kay mayor, nandun yung mga mayor. Sa Davao, nandun si Mayor Baste. Doon sa iba. Bakit sa atin dito walang pwedeng mag-bring out ng authority na pwede mong salita. So siguro, hindi ko rin alam. Ayaw ko namang tanungin sila. Baka may mga co-equal. We have to distinguish sometimes urgency and importance. Yan ang problema eh. Pagka hindi natin na-distinguish yung urgency and importance, kapo meron tayong USEC, mga katuwa. Ibig sabihin nun, national. Ba't sa local? Hindi. So, ayaw ko i-preempt yung gagawin natin. But I think decision maker is very critical. Kasi kahit anong gawa mo, pero sige, best effort.
Ang mangyayari dito, dalawa lang. For review, for information, for action. So saan tayo doon? For review, for information, or for action? So yun lang po. Sorry po, pero ako I'm not talking as a person with disability. I'm talking as a citizen and as a resident of Caloocan. No? Ang future at stake ng mga bata natin ang nakataya dito. Hindi tayo. So I think what we are doing right now should be not our generation anymore, but the future generation. And the action should be now. Pero ang hirap eh. Kailangan mo natin mag-square one. Kasi kanina, parang na-feel ko, nagkakaroon ng indirect animosity between different departments. So, hindi ko siya napipil na direkta, pero may mga nasisense ako na parang may nagbubulungan. So, yun po ang problema sa ating mga Pinoy. Hindi natin kaya mag-direct, mag-communicate to each other. Hindi katulad ng mga Hapon, mga Koreano, pag sinabing pangit, pangit ka talaga. Pero yung iba, may ibang art of saying it eh. No? Pag talagang ayaw, ayaw. Pag gusto, gusto. Pero sa Philippines kasi natin. So, dito po, we need to talk muna bago natin pag-usapan yung vision. We need to have environmental scanning of the situation. Where are we now in terms of our policy on circular economy? And how's the practices? Kasi binanggit ko naman pa yung sample ko eh, na single-use plastic eh. Kahit saan ako pumunta, even sa 7-Eleven, Alphamart, Dali, wala, inaalaw yung mga plastic. So, ano yun? Hindi ko sinasabing Quezon City perfect ha. Pero medyo mahigpit eh. Yung nga, sabi ko pa nga, kung kumain ako sa fast food, pwede po ba makahingi ng straw? Kasi nahirapan ako yung kamay ko eh. Sabi niya, sorry po, bawal na ang straw. So, yung straw na plastic, bawal na. So ibig sabihin, may mga consciousness level. Ang nakita ko kasi structure sa Quezon City, 6 na structure, 6 na district. Ang napansin ko, bawat district may administrator, may OIC. Parang umaaka sa little mayor. So ang Caloocan, hindi siyempre, hindi ko alam. Ang alam ko lang, we have 16 zones. We are 180 barangays. And we have 3 districts, no? District 1, 2, and 3, newly created. So, mas kayo po nakakaalam nito kasi wala naman ako sa loob ng Caloocan City Hall. So, yun lang po, naiiwanan ng tanong pasensya. Opo, sorry, I will, as part of the LGU po, una po about why the legislators may not be here of the city. Siguro uunahin ko na po dito sa vision. Actually, when this vision was created, mostly, the people that will convene first will be the TWG, and I was part of that, who created the TWG. They were not there. Wala pong konsehal, wala pong vice mayor, wala pong mayor. Then, when that was crafted, when the TWG already had the decision na, okay na to, that's when we raised it to the upper people. That's how it usually is po. Because they believe that the people that's under them, they can decide. And they will already, kumbaga, they've already filtered in a manner that it may pass sa kanila ng 80, 90% or above. Because they believe that the people that we have in Caloocan can decide. We can decide kung do we have that? Can we do that? Do we need it? They have that po eh. Pag pinadala po nila yung mga TWG, because they know that we are the experts on the matter, there may be things that we may not know directly, but because there are people na katulad po dito, like for example, Semo, ako from Peso ako, so mostly kung natanong niyo po ako about labor things and everything, I can help you with that. But bakit po ako nakikialam? Kasi I am a consumer too. And na-observe ko. And regarding po dun sa sinabi ni Sir, na tama po kayo, ma-observe niyo po talaga yan. There are stores in Caloocan City that use plastics. Pero kung makikita niyo po, dun sa baba nung plastic na yun, may nakasulat po dun na this plastic was approved by the blah 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 and biodegradable. So kumbaga, plastic siya, but it passed po doon sa opo, yun.
So, kaya po may mga stores na gumagamit pa rin ng plastic kasi pasok pa rin po siya sa within the standards. So, yun po yung that's my answer and my stand being ng syempre po tama po si sir na nasasabi niya po yung point of view niya as a citizen and ako po bilang ng isang public servant na we know what's happening sa loob and we understand that people may see it differently but we do it differently. So that's also, I am answering to also increase awareness na ganito po kasi siya sa amin, but people may see it differently. Yan po. Okay po. Sige, sir. Okay. So, Caloocan City Government po, yung bawat department sa city, meron po kaming coordination with each other. Kaya nga po, sa panahon ngayon, maganda na ang Caloocan City with the leadership of Mayor Along Malapitan. So, the reason why we are studying this, itong vision na to, we need to have a vision. We need to have a mission right now. This will be our guide. We don't need statistical numbers, figures para i-check kung what will happen. So this is our key para matapos yung ating doubt. So because if we will pass the vision right now, ito yung magiging, kaya nga, di ba, ano yung pangalan natin? Inception, man? Inception. Because in terms of, yung word pangalan mo, inception we must, this is the starting point, na magkakaroon tayo ng organization. Try to organize, kaya inception Doon, ito na yung pinaka-harbinger. Ito na yung, dito mga anak, no? Ito na yung organization para pamunuan yung circular economy dito. So we need that vision. At kami po mga departamento sa Caloocan City, we are united as one. We understand each other, we respect each other, nagkakaunawaan po kami sa aming mga trabaho. So we only clarify kasi mayroong mga instances na hindi natin maiiwasan, hindi naman perfect talaga ang di ba? Ang system. So kaya may mga flow yan So hindi natin let's not wag nating expect na perfect, may mga flow. Pero konti lang. No, not unlike the other administration, di ba? But this administration, this is the golden age for Caloocan City. No? With the Malapitan administration. Okay, thank you, sir. Nasa talaga, bago mag-next. So, yes po, actually, we hope that we have more time for our workshop. Kasi yun nga, dinidiscuss namin maganda, ma-value change na, ma-map talaga. May mga ibang stakeholders pa tayo na hindi pa makasama. Pasensya na po kasi talaga pinagkasala talaga natin in 2 days. Kasi nagkataon lang na super tight yung schedule. But we understand po, actually we like that we have a discourse like this. And the reason why when we coordinated with LGU Caloocan, we also agreed na maganda may mga ibang stakeholders na hindi lang LGU kasi minsan yung perspective ng LGU, minsan hindi natin nakikita yung perspective ng private sector, barangay, junk shop. So maganda may enrich yung process. And we actually are happy that we're willing to do this process right